Magandang araw pong huli sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Nandito ako sa tambayan na pinagpapahanginan. Ayan lang yung trabaho namin nandyan sa ibabaw. Yan. Ito, pag-uusapan natin ulit si Epifanio Labrador kasi yung reklamo ng Iglesia ni Cristo laban sa kanya ay gumugulong na. At napatunayan na po natin yan. Nagsampa na ng kaso ang iba't ibang mga lokal ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas laban kay Epifanio Labrador. Mula po yan noong natapos yung National Rally for Peace noong January 13. Doon nagsimula yung kanyang panglalait, pangalipusta, pagmumura at kung ano-ano pang mga pagbibintang na hanggang ngayon ay patuloy pa rin siya sa ginagawa niyang na pagbibintang ng kung ano-ano hanggang sa humantong na nga na sinabi niya na ang kapatid na Eduardo Manalo daw ang ulo, ang mastermind sa pagkamatay ni Caper Silapin. Marami siyang mga hindi magagandang mga video patungkol sa Iglesia ni Cristo. At ito nga, good news po, gumulong na yung tawag nito, yung batas, tawag nito, prosecution. Mayroon ng prosecution na mangyayari sana kung dumalo siya. Yung isa nating kapatid na nagsampa ng kaso laban sa kanya sa Metro Manila, isang prosecutor office sa Metro Manila kung saan ang kanyang dako, nagsampa doon ang kapatid natin at dumating ngayong araw na hinihintay niya na ngayon ipatatawag na sila, maghaharap na sana sila, yung kapatid na nagreklamo laban kay Epifanio Labrador at pero walang sumipot na Epifanio Labrador. Maaga pa nga lang daw nandun na sa Office of the Prosecutor yung kapatid natin. At ang gagawin lang naman sana doon ay mediation. Ano ba yung mediation? Yung nagreklamo, sabihin niya kung ano-ano yung mga dapat gawin nung inirereklamo. Pero pag nagkaharap sila, mayroong isang mamamagitan, may abogado o sino man yon, yung tao ng prosecutor. Yun ang mediation. Ipapaliwanag nung nagreklamo kung ano yung gagawin niya doon, kung ano ang gagawin ng inirereklamo para hindi na ituloy yung kaso. Tapos yun namang inireklamo magsasabi din, ganito din. Pero ang problema, walang dumating na Epifanio Labrador. Bagamat yung pangalan na nandoon sa inireklamo ay hindi yung AKA Epifanio Labrador. Kasi yun ang screen name niya sa kanyang mga video, Epifanio Labrador. Pero hindi yun ang kanyang totoong pangalan na alam naman natin na pilit niyang itinatanggi, pinapasinungalingan. Ganyan siya katindi magsinungaling. Ayaw niyang harapin yung katotohanan. At yun nga ay dumating yung araw na magkikita sana sila doon sa opisina ng prosecutor para ayusin yung kasong isinampa sa kanya ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Subalit tinanggihan niya yung invitation ng prosecutor. Walang dumating na Mr. Epifanio Labrador. Maghapon, kahit anino, walang dumating. Ayon nga sa ating napanood sa isa nating kapatid na vlogger, sikat na kapatid na vlogger, si Tinig ng Karunungan. Ito, panoorin po natin.
Nang nagsampa siya ng reklamo, nag-schedule ngayon ang Office of the Prosecutor ng nasabing lungsod kung saan siya naghain ng reklamo. Ngayon, dumating yung araw ng schedule ng Office of the Prosecutor na kung saan doon sa pagtawag na yon, inanyayahan doon yung kapatid po natin na complainant. Ganon din, inanyayahan din si Epipanyo Labrador na inirereklamo. Walang Epipanyo Labrador. Buong araw, walang Epipanyo Labrador na lumabas. Ni anino ni Labrador. Ang gagawin lang niya ng Office of the Prosecutor mediation. When you say mediation, ito yung pamamagitan lang yung otoridad sa panig ng kapatid natin na naghain ng reklamo at dito sa panig ni Epipanyo Labrador. Oh, kita ninyo, magaan lang yung mediation. Ito nga ang meaning niya. Ayan. O, kayo na ang bahalang umunawa dyan. Alam ko matatalino naman kayo eh. Lalo yung mga tagapagtanggol ni Mr. Epipanyo Labrador. Pero ngayon ay nagtatago. Nasa kabundukan, kagubatan. Ang sabi niya ay hindi daw siya kayang takutin kasi ang akala niya hindi tututuhanin ng Iglesia ni Cristo yung sinasabi noon na magdemanda. Sinabi pa nga niya gamitin daw lahat ng kakilalang mga pulis, abogado, mga nasa NBI, hindi raw siya natatakot. Ayun ang kanyang katwiran. Sabi niya, paninindigan ko ito, hindi ninyo matitinag si Epipanyo Labrador. Tigas sa tibay. Pero anong nangyari ngayon? Inisnab niya yung prosecutor. Walang dumating na Mr. Epipanyo Labrador. Ang tumatakbo ngayon sa isip ko, maaring sabihin niya naman niya, hindi naman ako yung pinapatawag eh. Hindi naman yun ang aking tunay na pangalan. Naku, lumang style na yan. Yun na yung sinasabi ko na nasa isip ko ngayon. Sigurado yan, magsisinungaling na naman yan. Lalong dadagdagan ng kanyang mga kasalanan. Hindi lang sa Iglesia ni Cristo, kundi pati na sa batas. Magkakaroon na siya ng mga maraming kasalanan. Hindi pagsipot sa prosecutor, sa opisina ng prosecutor para ayusin sana kung ano man yung problema. Asahan po ninyo, sunod-sunod na yan sa iba't ibang dako. Lalabas na yung mga resulta ng pagdidemanda natin sa taong yan. Iglesia ni Cristo ang nagdemanda sa kanya. Dahil sa, alam naman natin, marami ang nakapanood. Marami. Hindi lang isang taong nakapanood, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Na talaga namang kung sabi nga nila halos hindi na makain ng aso yung panglalait niya sa Iglesia ni Cristo, sa mga kapatid, sa pamamahala, hanggang sa kung ano-ano na ang mga ibinibintang niya sa Iglesia ni Cristo. Ngayon gumugulong na ang batas, kaya dapat harapin na niya ito. Huwag na siyang magtago. Total, nagbibigyan pa naman siya ng pagkakataon na maiayos yung kanyang sarili na maipagtanggol. Di ba sabi mo mayroon kang abogado, mayroon kang attorney, may kinausap kang abogado. Sinabi mo rin mayroon kang kamag-anak na mga taga-NBI, may mga kaibigan kang mga pulis, at yung mga nagko-comment, sinasabi nila hindi raw basta-basta yung nakasuporta sa kanya. Marami ng video ang nagpapatunay kung sino-sino ang nakasuporta kay Mr. Epipanyo Labrador. Marami na rin video ang nagpapatunay na siya ay bayaran. Kaya huwag nyo na siyang ipagtanggol. Kung iniisip mo na pag pumunta ka doon sa opisina ng mga prosecutor ay gagawan ka ng masama,
ng mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Hindi yan gagawin ng Iglesia ni Cristo. Hindi yan gagawin. Sabi mo, mayroon kang mga kakilalang NBI, mga pulis, abogado. Ay, anong gagawin nila kung sakaling dudumugin ka ng mga kapatid? O, alangan namang pababayaan ka lang nila. Pero hindi yun gagawin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ang buong Iglesia ni Cristo. Ang gusto lang namin, humarap ka sa husgado, pagbayaran mo yung mga ibinibintang mo, ipaliwanag mo kung totoo o hindi. Magdala ka ng abogado mo. Ganun lang naman eh. Pero, ito ha, ang mahirap dyan, kung ang mga makakita sa iyo ay yung mga naunang mga tao na ginawan mo ng masama noong hindi mo pa pinapakialaman ng Iglesia ni Cristo, ay, sigurado ako, masama ang loob ng mga yon sa iyo. Mayroon silang galit sa iyo, yung mga taong yun, yung mga nagawan mo ng kasalanan noong una pa, bago mo pa pinakialaman ang Iglesia ni Cristo. Kaya mas maganda kung mayroon kang kamag-anak na Iglesia ni Cristo, kakilala, kaibigan, magpatulong ka sa kanila, lumapit ka. Ito, payo namin, payong kaibigan. Kasi yung inaalala mo, kasi binabaliktad mong sitwasyon eh. Sinasabi mo, gagamitin lang daw ng Iglesia ni Cristo yung batas para makita ka, at kapag nakita ka ay salvage ka na. Hindi ganoon ang Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay idinaan sa tamang proseso yung mga ginawa mong kasalanan. Bilang mamamayan, nandito tayo sa Pilipinas, nagpapasakop kami sa pamahalaan. Sinusunod namin yung mga batas. Hindi namin inilalagay sa aming mga kamay yung batas. Kung mayroon mang mga nagko-comment sa iyo na sinasabing Iglesia ni Cristo sila, at kung ano-anong masasakit na salitang sinasabi sa mga comment, na sinasabihan ka ng pag nakita ka ay ganito ang gagawin nila sa iyo, ganito, dahil kung ano-anong pinaggagawa mo sa iglesia, pinagbibintangan mo na mamamatay tao. Halimbawa, may mga nag-comment na gano'n, natitiyak po namin, hindi yun mga totoong Iglesia ni Cristo. Hindi sila totoong mga Iglesia ni Cristo. Sila yung mga taong may galit din sa Iglesia ni Cristo. Ginagamit lang nila ang Iglesia ni Cristo para lalo mo pang pag-initan, na lalong magbago. Ibig ko sabihin, yung ididiin nila ang Iglesia ni Cristo, magko-comment sila sa iyo na ganun ang gagawin sa iyo. Hindi, siyempre matatakot ka ngayon, kaya magtatago ka. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. Kung mayroon man mga individual na mga kapatid na ganun, ang ginagawa ng pamamahala, dinidisiplina sila, pinapayuhan, ay kung ayaw makinig, ayaw magbagong buhay, inaalis, tinitiwalag. Sila na ang bahala sa kanilang buhay. Wala nang pakialam ang Iglesia ni Cristo sa mga ganong mga tao na matitigas ang mga ulo. Ganon. Pero ito ngayon, pag-usapan pa rin natin yung dedma mo doon sa prosecutor office. Ay paano na kaya? Paano na kaya yun? Ang nasa isip ko ngayon, sasabihin mo, hindi naman ako pinatawag eh. Wala naman ako natanggap na sulat. Madali lang magsinungaling. Madaling magsinungaling. Huwag ka lang magsinungaling. Harapin mo na lang yung katotohanan para hindi ka mapasama. Baguhin mo na yung takbo ng buhay mo.
Total sinasabi mo mayroon kang mga kaibigang mga pulis, NBI, malalakas yung nakasuporta sa iyo. O, di humingi ka ng tulong sa kanila. Baka sakaling matulungan kanila para maayos yung problema na ibinigay mo sa Iglesia ni Cristo. Yun lang sinabi mong ang kapatid na Eduardo Manalo ang mastermind. Napakabigat nun. Napakabigat. Yung mastermind sa pagkamatay ng Kaper Silapid. Talaga namang maraming mga kapatid ang nanggigigil sa iyo. Yun ang totoo. Pero yung mga kapatid na yun, pinayuhan na sila na huwag na silang mag-comment ng mga kung ano-anong masasakit sa yung mga video. Kung mayroong mga nagko-comment na nagsasabing Iglesia ni Cristo, hindi yun totoo. Sila yung mga taong mga tawag nito poser. Alam mo yung poser? Hanapin mo sa Google kung anong meaning niyan. Sila yon, yung mga taong yon, yung may galit sa Iglesia ni Cristo. Idinidiin nila, gagamitin nila Iglesia ni Cristo para lalong mapasama. Yun ang mga taong nagko-comment dyan sa yung comment. Sana nga ay sumipot ka na kung may mga ganito pang pagkakataon na ipatawag ka ulit. Huwag ka nang magsinungaling, sasabihin mo hindi ikaw yon. Lalo mo lang dinadagdagan yung problema mo. At saka mayroon pa akong ito, maisingit ko lang kasi inuna lang ng Iglesia ni Cristo si Mr. Epipanyo Labrador kasi sobra-sobra na yung pagsasalita niya ng masasakit, sobra-sobra na yung panlalait niya sa pamamahala, kung ano-anong binibintang sa iglesia, kung sinasabing may mga tawag nito goons na mamamatay tao na walang katotohanan. Inuna lang namin siya, inuna lang ng Iglesia ni Cristo. Yung mga iba pang vlogger dyan na mayroon ding galit sa Iglesia ni Cristo, hindi po namin kayo tinatakot. Magpreno na kayo, magpreno na. Huwag nyo nang gamitin ang Iglesia ni Cristo sa walang katotohanan, mga balibalita ninyo. Yang si Aling Marie, mayroon siyang iwinawagayway na papel na sabi niya itong katibayan. Ay, may isang araw gagawin ko yan ng reaksyon. Hindi yun totoo na tawag nito yung EUB ba yun? Pangalan ng bangko na binabanggit niya na may utang daw ang Iglesia ni Cristo. May napanood akong video ni Aling Marie noong mayor pa ang dating President Rodrigo Duterte na pinirmahan daw niya yun, yung papel na yun, loan yata, utang, pinirmahan daw ng dating mayor Rodrigo Roa Duterte para lang makautang ang Iglesia ni Cristo. Pahapyaw lang ito ha, pero mayor may karapatang pumirma sa mga ganon. Sino bang dapat pumirma niyan? Kung totoo man, hindi ba yung hindi ba yung tawag nito? Yung manager? Aling Marie. Baka magbago. Hindi yan totoo yung pinagsasabi mo yan. Nakuha mo sa opisina ng executive minister. Ang galing mo naman. Bueno, pahapyaw lang yon. Sana nga itong si Epipanyo Labrador ay sumipot na para maayos yung kanyang mga problema. Yan nga, maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang araw.